Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. So eto kabibig ha. Grabe! Kapag si Senator Marcoleta ang tatayo sa podium sa Senado, may malalaman ka talaga. Eto, nagmamarunong kasi itong si Kiko Pangilinan. Sinupalpal siya ni Senator Marcoleta. Knowing itong si Marcoleta, hindi ito tatayo at magsasalita na walang data na ipapresenta, na walang research. Pati si Raffy Tulfo, hindi nga makasagot sa question ni Senator Marcoleta. So makikita na talaga natin mga kabibig kung sino-sino yung karapat-dapat na makaupo at karapat-dapat na senador. Sa bidyong ito, you will find out kung gaano kagaling si Senator Marcoleta. Maybe these are just few of the video or yung informasyon or debate na nangyayari sa Senado na nandoon na si Senator Marcoleta. Palakpakan natin si Senator Marcoleta, no? Talagang dinala niya ang boses ng mga magsasaka. Take note, mga magsasaka ang siyang tumawag sa kanya, humihingi ng tulong. Take note ha. So, bali, ramdam ko, si Senator Marcoleta, siya ang senador na pangmasa. Bakit hindi sila tumawag kay Kiko Pangilinan nga knowing itong si Kiko ay palaging iniepal na for the agriculture, farming, for the farmers. Pero bakit si Marcoleta ang nilapitan ng mga magsasaka? Bakit hindi si Kiko Pangilinan? Ay, eto kabibig. Grabe. Supalpal to the max. At malalaman mo talaga kung sino ang ready at hindi ready, kung sino yung may totoong nag-research at totoong may malasakit. Let's watch this video kabibiga. This is based on my opinion sa nakita ko, sa narinig ko kanina mga kabibig. Itong si Mark Villar, panoorin nyo din. Okay, ito na. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na... tumawa si Mark Villar. After sinupalpal ni Marcoleta si Kiko Pangilinan. So, posibleng mali ang data na i-share ni Kiko Pangilinan kasi kinorek ni Marcoleta. Uy, Mark Villar, huwag kang tumawa. Halimbawa, gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. Able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. Wala. Raffy Tulfo, grabe naman wala kang ditang ganyan. Alam mo naman, close ka sa masang Pilipino. Palagi kang Raffy Tulfo in action. It's all about common people. It's all about common masses na nangangailangan ng tulong. Diba? Palagi mo itong nasa programa mo Palagi ka natatanong kung may kinakain ba ikaw o hindi. Pero kung yan ang programa mo sa television or sa radyo, dapat aware ka din kung ilang Pilipino ang hindi kumakain. Aware ka din kung kumusta ang senador. My goodness. Buti pa si Marcoleta ha. Unang tungtong, alam na ang sasabihin. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption. Na-lecturean sila ni Marcoleta. I'm sure, of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Dami Sa mga tweet, kinuwenta ko po Wow.
122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per Galing. metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Oh. Ito po ay 2024. Mhm. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Mhm. Eh marami pa po namang mga sanggol eh. Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun. Correct. Uy, ang talino. Logical thinking, critical thinking, analytical thinking. Uy, gabi siya. Marcoleta, ha? Karapat-dapat na naging senador to. Congratulations sa lahat na bumoto kay Marcoleta. O, ito yung binoto nyo, oh. At yung mga bashers, ito yun, no? O, yung nagsabi niya, newcomer, neophyte, si Marcoleta, ito, oh. Galing, oh. Ito ba yung tinatawag niya, newcomer? Nako, mapahiya ka talaga. Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Pwede. Sir President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Correct. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Correct. May mga probinsya na yung kumakain ng mais. Eh. Kami nga, kumakain kami ng mais. So, huwag nyo kami isalid yung sa rice nyo. Yung iba kumakain ng mga root crops. Diba? So, talaga ba yung data na yan ay katotohanan ba yan? Ay, baka manipulado din yan. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 million eh. Sa kwenta ko eh. 1 million at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. Wow, dami ha. So, ang sabi ko po, ay kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Eh di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Tama, may point si Marcoleta. So ano nangyari? Corruption. Oh. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Wow. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan, sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption. Correct. Na yung sinasabi po kanina ni Senator Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon eh. Dito pa lang sa statistics na ito eh. Sobra po ang ating production kaysa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga nauna nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago. Uy, nakakaawa ha. In fairness ha, si Marcoleta talaga ang tinawagan at kinausap at halos umiyak. So it means Marcoleta is very close to the farmers. It means siya ang senador ng masa. Sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. 7 to 8 pesos, grabe. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Reduce %. Sabi po nila, umiiyak po sila literally.
Nakakaawa po ang kanilang kalagayan. Kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo eh. Oh. Si Senador Lito Lapid, Kapampangan. Pero kako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad. Correct. Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Correct, tama. Kasabatar lang po, katulad po ng pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina medyo nakabulabog na banggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinaproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President? That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. Ito na si Permission of the gentleman who have the floor. Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So dapat import natin no more than... So gusto talaga yung ipaliwanag ni Kiko Pangilinan na nagkulang tayo ng bigas. Pero kay Marcoleta, sabi niya, sobra-sobra ang ating bigas. Kay Kiko Pangilinan, nagkulang tayo ng bigas, so kailangan natin ng importation. Kay Marcoleta, sobra-sobra ang production ng bigas ng Pilipinas. So sino ang nagsasabi ng katotohanan? Si Marcoleta na may data? Si Kiko Pangilinan na may data din naman. Let's continue. Well, 3 yes. million. Dapat, if we go by that yes. statistics, those numbers. Hindi 5 million. No? Okay. So, well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate. Boom! Doon. Pahinga si Kiko Pangilinan. Kay Kiko, palay. Kay Marcoleta, hindi ito palay. Itong data na nag-gather ko. So mali na rin, di ba? So palpal si Kiko Pangilinan. 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka. Si Mark Villar o tumatawa. Pero hindi natin alam kung anong pinag-uusapan nila Mark Villar, di ba? Pero baka believe sila kay Marcoleta na sobrang talino. So pinaghandaan. At bakit niya pinaghandaan ito? Kasi para sa mga farmers to. Kasi ang mga farmers ay lumapit sa kanya, humingi ng tulong. So sino bang unang tutulungan niya? Natural. Ang ating agriculture sector, ang ating mga farmers na umiiyak na kasi sobrang mura kung paano bibilhin yung mga palay nila. Kahit na halimbawa, gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. Point of view. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas. Correct. Masyado pong malaki. There you go. Galing. Bakit hindi naisip nyo ni Kiko Pangilinan, no? Nako. Sabi na iba,
para pag-grandstanding. Grabe yung pag-analyze ni Marcoleta, no? Grabe yung utak niya. As in, believe na ako sa Marcoleta. Base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Oh. Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente, ang energy sector po natin. Merong itinilagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na joint commission o joint resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ang ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Matagal na. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon. Sapagkat ako po ay isa ring magsasaka. Wow. Galing ni Marcoleta. Believe ako kay Marcoleta. Ito ang ilang mga ito ang mga komento ng ating mga netizen. Sobrang proud ako kay Senator Marcoleta. Talagang nanindigan siya na siya ang karapat-dapat naging senador. Nagkaroon ako ulit ng interest sa pakikinig sa Senate hearing dahil kay Senator Marcoleta. I love you, Marcoleta. Magaling po talagang abogado. Basta si Tatay PRD, believe na believe sa'yo po. Sinubaybayan po kayo kasama ni Tatay Digong. Sana makauwi na si Tatay Digong. Walang alam, puro marites lang ang alam niyan. Sino? Tulfo? Investigasyon nga niya sa PCSO, tinigil. No match kayo kay Senator Marcoleta, Kiko Pangilinan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Senator Marcoleta, gusto nilang pagtakpan ang tunay na sitwasyon sa bigas upang maitago nila ang totoo. Sa makatwid, hindi pala tayo nagkukulang ng supply sa bigas. Kawawa naman po ang ating magsasaka. Sila ang natatanim pero iba ang nakinabang. Diba? Nasa importation ng bigas ang pera, dyan malaki ang kita. Which is true naman. Tama ka, Senator Marcoleta, ikaw ang may pusong mahirap at nagising mo at nabigyan mo ng katotohanan ang lahat na nagtanong kung bakit nag-i-import ng bigas. Hindi nagkamali ang taong bayan na iluklok ka dyan. Kahit ano pang pagbabatikos, ang sabihin nila sa'yo, walang-wala yan sa talino at husay mo. Ito talaga pag malinis ang hangarin mo sa paglingkod sa bayan, ramdam mo sa pagsasalita pa lang. Salamat po, Senator Marcoleta. Kiko, nagmamarunong ka lang. Uy, sabi ng isang netizen. So yun, kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. So ano sa tingin nyo? Tama lang ba itong pag-share ni Senator Marcoleta sa kanyang nalalaman, lalo na itong mga magsasaka na talagang tumawag sa kanya, humihingi na sa klolo, umiiyak, kasi gipit na. Talagang inabuso na sila. At itong bagong na-discover ni Marcoleta na may marami pala tayong bugas production. Pero bakit tayo nag-aangkat? Yun kabibig. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para mas marami pa nakakaalam na, uy, galing ha? Uy, bago to ha? Wow, nagsimula na si Marcoleta sa kanyang trabaho ha? Bilang senador ng masa. Lang kabibig. Bye everyone. See you next time.